Ngayon gagawa tayo ng 6-story residential building gamit ang ETABS 2018. So 2018 ang ginamit ko kasi hindi po gumagana yung ETABS 2016. Ewan ko kung anong problema, siguro may problema sa crack niya. So ito na lang, ETABS 2018 ang ginawa ko. So ngayon, first open natin yung ETABS. So na-open ko na dito. Then, new model. Gawa tayo ng bagong model. So, no. Hindi lang natin yan save kasi yan ang dati. Hindi kasi yan. So, new model. And then, dito, pipili tayo. Metric is I. Then, ACI. Ang gagamitin natin dito is yung sa ACI 318-14. So, steel design, hindi na natin yan pakialaman kasi lahat naman ang gagawin natin is yung sa concrete. So, ito na. The number of grid lines in section. Grid lines in X direction, 10. And then, dito, number of grid lines in Y direction is, total dito is 5. So, spacing along the X direction 4 ito 4 along the Y direction is 4.5. So yan, story height 4 meters, numbers of story dapat 6 story since 6 story ang gagawin natin, tapos yung story height 4 and then bottom story height 4 din. Okay? So, yon. After that, lalabas ang ating magpa-pop up ang isang window natin. Ay, 4.5 by 4 dapat din. Gago. By 4 dapat. So, define tayo ng material properties. To define, section properties pala, sorry. Frame section. And then dito, property tayo. Nagawa tayo ng bagong property. So, concrete. And then, papangalanan natin yan siyang RC underscore beam. So, RC beam. So, concrete, modify show rebar. Ang length niya, gagawin ko itong 400 by 300. So, tama na yan. Gagawin natin 450 para mas safer siya. 450 by 100. Okay. Then, modify show rebar. Gusto ko, ang gagamitin, since beam lang ito, moment only. Top bars, 50 mm. Gagawin natin siyang 50 since 40 ang nakalagay sa NSCP code. So, mas lalagpas tayo. Mas okay yan. Okay. So, na-design na natin yung beam. So, modify. Okay. Add na natin. RC beam. Then, ang gagawin natin, add new property na naman tayo. Dito sa column, 3 properties ang gagamitin natin. So, per floor. Okay. Okay, per
every dalawang floor ang gagawin natin. Example nito, RC underscore column at 1 and 2. 1 and 2. So, first floor and second floor. So, dito, 500 ang gagamitin natin. 500. Mas maliit. Mas malaki. Kasi ganyan naman talaga eh. Basta nasa bamba, mas malaki ang load na kinikerry niya. So, kaya, mas mabuti na ang gagawin natin is itong mas malaki ang nasa baba. Longitudinal bar size and area 20. Oh, pwede na yan, 20. Hindi na natin yan palitan. Confinement bars to 12 ang gagamitin natin. Okay na ito? Then, so okay na. Para sa RC column first and second floor. So, pangalawang section, lalagyan na naman natin. So, RC column para ito sa 2 and 3. 2 and 3. Okay. 3 and 4. 3, 2, 4. Okay. 3, 2, 4. Okay. Ang size nito, gagawin ko ng mas maliit. Gagawin ko ng mas 450 by 450 mm. So, ano pa rin? Square column pa rin. Then, okay lang, longitudinal bar size 20 and then confinement bars, papalitan lang natin ito ng 12 pa rin. Okay. So then, after that, para sa column 5 and column 6, add new property, concrete. Okay. Then, RC column 5 to 6. Okay, RC column 5 to 6. So, gagawin ko na yung mas maliit. Gagawin ko na yung 400 by 400. By the way, malaki pa rin yan. Ang 400 by 400 na yan. Tingnan nyo mamaya, di ba, kaliit ng reinforcement natin. Okay, clear cover, confinement bars, 20. Okay na yan. Then, confinement bars, 12. Okay. So, yan na. So, ngayon, mag-assign tayo ng mga column sa bawat floor. So, dito, plan view, view, set 3D, set plan view. Set plan view, ang gagawin ko para sa first story muna tayo, a base. Sa first, a base. 1, 2, 3. Hindi, sa first story. Okay, apply. So, first story, lalagyan ko na siya ng column. Dito. Quick draw column. Dito tayo. Quick draw column. Hintayin lang natin. Dito, ang property, ito, hanapin natin yung ginawa natin na property dito. Yung RC column 1 and 2. So, plan offset, okay na yan. Wala na tayong papalitan dyan. So, ganito na lang. Select natin to. Okay. Wait lang. Okay, yun. Kita nyo? Lumabas siya dito sa your story. So, then, dito, shear wall kasi ito. Hindi natin yan lagyan. Dito na lang tayo. Yan. Then, ito hanggang yan. Shear wall na kasi yung doon sa walang column na yan. Kaya di natin gilagyan ng column kasi gagawin natin yung shear wall mamaya. Okay. Ito. Then, dito. Okay, so yan. Yun ang ating first column. Enter lang. Then, dito, set view ka na naman. Dito na tayo sa set plan view. Dito na tayo sa story 2. Apply. Okay. So, story 2, same pa rin na column ang gagawin natin. Okay. So, same.
Then same ang 1 and 2 na properties natin. Dito, select. Then ito lahat ng dito hanggang dito. Okay, yan. Then yan. Okay. Okay. So yan na. Diba? Okay. So yan na sa column 1 and column 2. So next, dito na naman tayo sa third floor. So kung makikita nyo, wait. From view, story 2. Okay, mayroon na, yun na. May column na tayo sa ating story 2. Okay, kita na. Enter. Then next, set plan view ka na naman. View, set plan view. Set plan view, dito tayo sa story 3. Okay. Apply. Okay. Story 3, ang gagawin naman natin is itong RC column 3 and 4. Hanapin natin dito. RC column 3 and 4. Yan. Oops, wait. Select natin to. Oops, wag yan. Dito lang. Then, dito. Kita nyo? Lumabas yung ano. Yung mga column na. O, yun. Tingnan yung 3D. Ito. Then, dito. Okay, then ito pa. Plus, yung dalawa na ito. Okay. So, yan para sa story 3. Okay. Yan na. Nalagyan na natin yung story 3 at least. Kita natin yung design natin. Then next, view ka na naman. Set plan view. Kapagod lang ganito pero by the way, convenient din ito pag nagde-design ka na talaga sa totoong buhay kasi yun naman talaga ang ano. Yan naman talaga ang katotohanan sa totoong buhay. Hindi mahirap man kasing magparehas ka lang lahat na yung reinforcement mo. Yung reinforcement mo, sayang lang din. Sayang lang ang sayang lang yung ano. Sayang lang yung strength ng concrete mo tapos kaluit ng ano. Tapos isa pa, mas mabigat yung frame natin pag ganun. Mas madali siyang mag-failure. So, yun ang ginagawa natin. Okay, next. That view. Column 5 and column 6. Column 5. Story 5. Okay, apply. Okay. Then, 5 and 6 na naman na column ang gagamitin natin. Column 5 and column 6. Okay. So, ito. Yun. Yun dito. Okay. So, ito. Okay, ito. Okay. Okay na. Okay na ito. Okay na. Enter. Enter na natin. Okay. Yun na. Then, sa column 6 na. Last na column. So, view. View. Set plan view. Story 6. Story 6 na tayo. Okay, apply. Lagyan na naman natin ang column ng story 6. Okay, ito. Ito. Yan. Then, hanggang dito. Okay, yan. Okay, so yun na. Enter para sa story 6. Okay, so nakita nyo may column na tayo lahat. Then beam na naman. Quick draw. Quick draw. Quick draw beam. Ito na tayo, quick draw beam. So ang gagamitin natin dito, itong ginawa natin na beam property. Beam property, itong RC beam. Ginawa natin kanina. So dapat ito, para lahat ang malagyan, all story, click natin itong all story since lahat ng beam natin parehas naman eh. So lalagyan natin ng beam ito.
Dito na part. Kita nyo, naglabas siya. Then ito, wait. Ito, yun. Ito, kasi wala na ito dito eh. Shear wall na ito. Shear wall na yan dyan. Hindi na natin yan lalagyan ng ano kasi shear wall. Shear wall ang lalagay natin dyan. Kita naman natin yan mamaya. Ito, okay. Okay. Yan. Then dito, okay, lahat na ito dito. Then, mali. Control Z muna. Control Z. Then, balik ha. Balik natin ito. Yan. Oops, lapas. Ito. Yan. Ito. So, sali mo lahat ng gagawaan mo ng beam. Dito. Next. Dito. Para mamaya, paggawa natin ng shear wall, wala na tayong i-delete. Yun naman ang ano eh. Yun naman ang mas practical na gagawin. So, as long as madi-design natin yung maayos, okay na yan. Okay. Then ito. Yun. Okay na ba lahat? Okay na. Enter ko na. So, may column at saka beam na tayo. So, kung titingnan natin yan dito, extruded plan view. Dito. 3D. Then, extruded. Ano yun? Ito. Extruded view toggle. Yun, makikita mo ang kanyang ano. Ito, yung section niya. Okay, kita nyo? Mas lumiit habang mataas. So, next, ang i-design natin is yung i-design na natin yung sa may ano niya, shear wall. Para mag-design ng shear wall, draw. Ito tayo, draw. Draw wall stack. Okay, draw wall stack. So, nakaselect na yan, all story na yan. So, ibig sabihin, all story ang gagawa natin ng shear wall para sa resisting force ng ating earthquake. Okay. Hintay lang tayo. Lalabas ito. Ito ang shear wall na gagamitin natin. Okay, yan naman ang naka-specify doon sa ating ano. So, tingnan natin muna ang ano, yung guide. Visit ko muna ha. Tingnan ko ang guide ng shear wall natin. Ito. Wait. Ba't mo? Pag-up up ito. Okay, wait muna ha. Balik muna tayo. Minimize. Ba't hindi ma-open? Okay. Open tayo dito. Okay, ito. Ito, and then loading. Okay, ito. Ito ang guide natin ha. Paggawa ng ating shear wall. Yan ang mga force niya. So, 3.7, 1.95. Okay? 3.7, 1.95. Okay. So, balik tayo. Draw wall stack, plan 3D elevation. So, dito. Ito ang gagawin natin na wall, ng shear wall. Okay. 3.7, 1.95. Ito ba? Tama ba yan? 3.7, then 1,
1.95. Okay. Ano natin Okay yun. Masakto. Ibig sabihin, tama ang ating dimension na ilagay. Okay, wait. Oops. Oops. Yun. Saktong-sakto siya. Okay. So, yun na. Pero, okay. So, okay na ito. Ano ba? Wait. Gusto ko, open lahat. Yung sa dito, may ano kasi siya. Control C muna. Control C muna tayo. Kasi gusto ko i-open yung nasa taas. Draw. I-open lahat. Tapos yung ilalagay na lang dun is yung wooden na lang or yung steel ano na lang. Steel na pangtabon. Dun sa ating pultahan ng door ng ating shear wall o ng ating elevator shaft. So yan naman talaga, elevator shaft yan 3.7 tapos 1.95. Okay, number of course. Dito tayo sa opening width, opening dimension, opening width dito. Opening height dito pala sa opening height. Gagawin ko na yung 4 para close na lahat. Open na lahat. Okay. Tingnan natin kung anong nakaibahan. Okay, tingnan. Kita nyo? Yun, open na siya lahat. Okay lang yan. Okay. Okay. So, yun. Natapos ang ating shear wall. Okay, next, ang ilalagay na naman natin is yung ano pang kailangan? Ito, yung slab. So, draw. Ano ba magawa ng slab dito? Okay, draw beams, column, draw links, shape object, select object. Ano ba magawa ng slab? Tingnan ko muna kung paano yung ginawa ang slab kasi nawala ko. Ito pala. Draw wall objects. Draw floor. Ito. Draw wall objects. Okay, ito pala. Sorry. Nawala ako konti. Okay. Property. Hindi ko pa pala nalagyan ng property yung slab ko. Teka siya. Ngayon gagawa tayo ng 6-story reinforced concrete residential building gamit ang ETABS. ETABS 2018 ang ginagamit ko. So, pag open natin ng ETABS, gawa tayo ng new model. New model. So, dito, use built-in settings na lang. Metric SI. Then, dito sa steel design code, steel section, bisa steel lang siya. Since ang gagawin natin is concrete, so ACI 3 quick templates. So, grid only. Number of grid along X direction, 10. Number of grid along Y direction is 5. And then, grids in X direction is 4.5. Then, grids in Y direction is 4. 4. Dito, 4. Then, number of story, 6 story.
And then, typical story height, total of 4 meters. And then, bottom story height, 4 meters din. So, okay na yan? Okay. So, lalabas na ang ating modo. Kita nyo, lalabas na ang dalawang window. Okay, yan. So, tingnan natin kung tama ba ang ginawa natin. Ito, nandito kasi binigay na ni sir. Okay, yon. Yan o, 4.5 by 4 meters. So, yun, tama. And then, first natin gagawin, define material properties. Tingnan muna natin kung yung material na gagamitin dito ay mapuproduce ba natin. Dito sa modify show material. Ito yung sa concrete. Ito yung sa concrete. Tingnan natin kung ilan ang specified concrete compressive strength, 27.58 megapascal. So, yan ang mostly ginagamit natin. Or 28 megapascal. So, yan ang mostly ginaproduce ng ating mga contractor or builder. So, dito rin sa, tingnan natin yung steel na ginagamit. Minimum yield strength, okay, 413. Ito rin ang mostly ginagamit, ang grade 60 na steel. Yan ang gagamitin natin dito sa ating material. So, okay na yan. Wala na tayong kailangang baguhin dyan. So, i-check lang natin kung okay ba. Then, define. First, gagawin natin, define tayo ng section properties. Dito, frame section. Then, add new property na lang tayo. Add new property. So, dito, concrete. So, first, gagawan muna natin ng property yung beam. Beam ang una natin gawin. Gawa ng property. So, ito, ang pangalan natin dyan is beam. RC underscore beam. Okay, RC beam. So, yan ang gagamitin natin. And then, materials. Ito ang ginagamit natin yon, 4,000 PSI. Then, ang ating depth is, ang gagawin ko dito is 450. 400. 450. 450. Sige, para hindi mag-fail. Then, 300. Okay. With depth. Okay, modify show rebar. So, ang gagawin natin dito is pang beam lang siya. A moment lang. Top bars. Cover to longitudinal bars. So, ang nasa NCP, basta mga beam, 40. Ito, gagawin natin itong 50 na lang. Para mas, 50 din sa taas. Bottom top bars, reinforcement area overrides the ductile beam. Top bars at the end. So, ang gagamitin natin dito, bottom bars at the end, top bars at the end. Okay, so millimeter squared. Ano bang dapat ilagay dito? The reinforcement area overrides ductile beam. Okay, muna natin modify show property modifiers. Ito. Okay, modify show RC beam. Then dito, ang ilalagay natin dito is top bars at the end. So, mamaya na yan natin ilagay. Okay. Show section properties. Okay. So, ito na. Offset, direction. Wait muna Naku. Stop. So ngayon, maglalagyan na natin ng slab ang ating building. So, ano ba? So, define. Ano yun malapit kong kalimutan. Ito pala. Define.
section properties, then slab section. So ito na lang ang slab 1. Ito na lang ang i-modify natin. Modify natin ang property ng slab 1. Okay. Okay na yan. Slab 1, 200 mm. Okay yan. So, okay. Then dito, after mag-draw tayo ng slab. Then dito, quick draw. Yeah. Quick draw secondary beam. Sana yung slab dito. Ito. Quick draw, wall or floor. Or slab. So, slab yun. Slab man yan. Okay. So, okay. Ito. Dapat, whole story yan ha. Okay yun. Nalagyan na. Ito. So, isahin natin yan. Dito, 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 dito. Katagal mag-response. Miss din tayo dito minsan. Matagal mag-response ang ating bahala ka dyan. Response pa lang dyan. Basta ako click lang ako dito. So, ganito kadali sa ETABS guys. Tulad ng si STAAD. Nakatry ko ng STAAD dati. Parang iba yung load mo. Tapos, iba pa may iba pa yung foundation. Iba pa yung mag-design ka ng floor. Hindi mo basta-basta ma-design yung slab doon sa STAAD. Pero dito, diretso na. Then, doon sa STAAD, maglalagay ka pa ng yung load mismo sa slab. Pero dito, weight na lang niya. Siya na lang ang magka-calculate. So, mas madali ang buhay natin dito sa STAAD. Okay? Tayin lang natin. Mag-load na naman siya. Okay. So, I think okay na to. Okay. Okay na ito. So, tapos na tayo. Yan. Then, lalagyan lang muna natin ng design strip ha. Kaya tayo maglalagay ng load. Para ma-design natin yung slab mamaya. One story, a design strip. O mamaya na lang pala, pagkatapos ng maglagay muna tayo pala ng load. So, edit. Paglalagay ng load, define. Yan yun. Load cases ba yun? Load patterns. Load, define. Ito, load cases. Hindi. Dito. Mali yun. Dito. Define. Load patterns. Okay, load patterns. So, may dead load na tayo. Saka, lalagyan natin ang kailangan natin dead load. Then, live load na dito na rin. Super dead yung kailangan ilagay doon sa yung nakapatong tulad ng masonry walls. So, super dead yun siya. Ang tawag. So, 1. Okay, 1. Add new load. Then dito sa earthquake, EQ, static lang. EQ static. EQ static. Bakit static lang? So, sa sinabi doon sa tutorial, pag 10 story pababa, pwede lang mag-static at ma-confirm din natin yan dito sa NSCP. Tingnan natin. May provision ng NSCP dyan. Dito sa pakita ko sa inyo, nag-preloaded na ako na Excel dyan or mga pictures dyan galing sa NSCP. Nandito, static. The static lateral force procedure of 28.5 may be used for the following structure. All structures, regular or irregular occupancy. Ito natin, regular occupancy man yan. Seismic zone 2. Categories 4 and 5. Ang pangalawa, magagamit din siya pag regular structure under 75 meter in height. So, 75 meter in height. So, ilan ba ang height ng natin? 6 story times 4. 24 meters lang yan. So, ibig sabihin,
pwede tayo mag-design ng static load. Pwede tayo mag-design ng gamit lang ang static. So, yan lang. So, earthquake, EQ, static. Okay. So, seismic. Status, bakit status? Static yan. Static. Okay. So, dito, AC-17, wala kasi available na ABC-97 dito ba? Okay lang yan. Same lang din naman. AC-17, ito ang alternative ng ABC-97. Then, modify. Add new load muna. Then, modify lateral load. Wait. Response modification factor. Ito, dito na tayo. Eccentricity ratio as is 0.05. Then approximate dito 0.03. Nandito siya sa specification dito. Ano yun? Ito. Wait. Nandito siya. Kabila. Response modification factor. Time period. Time period pala to. Time period. Hanapin muna natin. Ito ang value ng CT. Dito tayo mag-base, oh. Yan. Value of CT for reinforced concrete moment resisting frames. Ang value ng CT niya, guys, is 0.03. So, yan. Ito, 0.03. Or 0.75 sa English. Tingnan natin, Yun, 0.731. Okay. Okay, yan. Then, top story, seismic load story 6. Okay na yan. Then, response modification factor. Tingnan natin dito sa NSCP code. Response modification factor. Yun, nag-load din. Okay, wait mo na, Okay. Hanapin natin, yung response modification factor ng ating earthquake. Response ito sa baba. Ito, R. Response modification factor. Ito, R. So, moment resisting frames, special concrete moment resisting frames is 8.5. 8.5. And then, sa overstrength omega. So, ito. Overstrength omega, 2.8. Dito, sa overstrength omega, 2.8. 2.8. So, ito, assist na lang natin yan. Occupancy importance factor, 1. 1 ang occupancy since nandito rin yan sa ating NSCP. Ito. Sa may importance factor. Okay, ito. Standard occupancy. So, standard occupancy lang natin yan. 1.0. Okay? So, assist lang natin yung sa deflection. Then, dito, wag na natin yung pakialaman. Site latitude degree. Spectral, site class, type B. Or profile type B tayo. Set coefficient. Then, calculated coefficient. So, huwag na natin yung pakialaman dyan. Dito, along X. Okay, along X. Gusto ko iba-ibahin siya. Along X and mayroon ding along the Y. Okay na yan. Siguro. 20 seconds fractal acceleration ng period. Nation period. Seconds. Okay na yan. Site class B. So, wala na tayong dyan. So, since input na natin. So, if you static, add new load na naman tayo. Add new load. EQ static 2. Para sa Y direction. Add new load. Modify lateral load. So, ito. Approximate. 0.03, 0.75, 0.05. Dito. Along Y direction naman. Okay. 36. Okay. 8.5.
2.8 to 1.0. Okay. So, type yung period. Type 6.5. Okay na yan. Calculated efficient. Okay. So, tingnan natin kung may UBC 97 sana, mas maganda yun. Kasi walang UBC 97 dito eh. Mas maganda, mas familiar sa atin. Pero ito, since same lang din naman yan, okay na yan. Okay. So, yun. After that, okay, may problema sa ating system. System. 4.1. Okay. Then, anong sunod? Lalagay tayo ng load. Load. Dito sa frame load. Point load. Distributed load muna. Frame load. Lalagyan natin ng load ito. Ito yung mga So, dito sa load, mag-base din tayo sa MCP. So, absolute lang yan. Ang ilalagay ko una, itong super dead load. Super dead. Tapos, super dead. Tapos, ito masonry wall kasi ang ilalagay natin. Yung sa wall. Okay, dito sa dead load. So kung tingnan natin dito sa code ng NCP, concrete masonry units. Okay. Punta natin 2.50 ito full concrete, 2.50 full concrete grout, 2 equal to, tapos i-assume natin both plastered siya both. So 2.2. Okay, lagging ang aking laptop. 2.50 plus, since plaster siya both, 24 kilopascal daw for each phase. So 0.24 dapat lagyan natin ito times times 2 plus parenthesis. Okay, siguro yan. Okay, so magkano lahat, ilan lahat yung niya, yung density niya. So 2.98. So 2.98, since 4 meters ang ating 4 meters ang ating section. So 4 meters, 4 minus 450 pa. 4 minus 450 kasi 450 yung beam natin. Yeah, puntahin natin. Times 2.98 4 minus 0.455. Okay, so yan ang weight natin. So ang weight natin 10.579. So lagyan na natin 10.6 hangyo. Okay, 10.6. Okay na to. 10.6. 10.6. Okay, yan na ang load natin na i-apply. Apply. No, wait. Select po muna tayo ng Mali pala. Kailangan ko po mag-select ng ng lalagyan. Sorry. Ito ang lalagyan natin na rakin.
Ito ang lalagyan ko ng mga loads. Itong dito. Ano ba ito? Wait, hindi natin. Dapat hindi kasali ito. Full story na ba? Story 6. All stories. Ito all stories na. Okay. Okay. So, ito ang lalagyan ko ng mga loads. Ito. Yung lahat ng din kanina, yun ang lalagyan natin ng loads. Okay. Select na yan. Select din to. Select. Okay. Mali pala tayo kanina. So, pag kailangan i-click mo muna bago ka mag-define. Define. Assign pala, hindi define. Assign. Frame load. Frame load. Distributed. Distributed. So, sa gikwenta natin kanina, 10.6 absolute distance lang yan kasi hindi man trapezoidal ang ating load. So, apply. Okay, siguro okay na to. Okay, so yun, makita natin. Load story siya. Wait. Ano ba yung load niya? Okay, dito pala oh. Okay na, 10.6. Nalagyan na siya ng mga load. So, tingnan natin ah. Baka kasi story 6 na nalagyan. View. Set one view. Story 5 daw. Okay na. Nalagyan lahat. Nalagyan lahat ng pin natin. Okay. So, kung tingnan, gusto nating tingnan, view siguro. Ano ba ito? Display. Ito. Display. Load assigns. Ito. Ito pala. Display. Dead. Super dead. Okay. Live. Dito. 3D view. 3D view natin tingnan para mas mabuti. Mas maganda. Display. Frame. Frame loads. Tapos. Play. Play. O yun. Yun. Nalagyan na natin. Ngayon na. May load na yan. Klaro na yan. May load na siya. Then, next natin ilagay. Ano bang kalimutan natin? Ito. Yung sa live load. Assign na naman tayo dito. Yung mga floor niya. Ito ka all story na naman yan. Okay. So, since ang ano natin, it's a residential building. Ano? Residential building ang gagawin natin. So, ang lalagay natin dyan, ang lalagay natin dito, ano, yung, lalagay natin dito yung load, assign, frame load, frame, and frame load, distribute, hindi, shell load pala, shell load, uniform load. Okay. Then, dito tayo magbe-base na naman sa MCP code, sa live load. Okay. So, dito,
Since residential, ang gagawin ko, residential building ito. So, pag hanapin natin dito ang residential building, kung ilan ang ano niya. Armory, sana yun yung residential. Manufacturing, library, hospital, parking, dining, concise, catwalks. Ano yun nawala? Uniform load, 5th floor area. Yung 1 point. Patula dito, nawala. Library, hospital. Parang sa second ano kasi yun. Tingnan natin na lang sa ano, SCP. Wait ha. Ano natin. Mahanap naman yan eh. Okay. Yun pa yun, malayo pa yun. So baka, parang nandito yun. Public parking garage facilities. Tingnan ko muna sa NCP guys. Okay. Related. Anong ano na ba ito? Section, chapter 2 na ba ito? Okay, wait lang. Chapter 2 ito. Chapter 2. Ito tayo taas. Chapter 2, Millennium Design Loads. Awin pa ito. Malayo pa yun. Awin, ito. Ito. Wind hazard na pa rin yan. Permitted procedures. Okay, malapit na. Ito, residential. Ano yun? Minimum uniform load, concentrated and live loads. Dito tayo sa manufacturing. Dito pa pala sa baba. Marami pa. Ito, residential. Basic floor area lang naman tayo. So ito, uniform load niya is 1.9. Okay, lagyan natin yan. 1.9. So yan ang ilalagay natin dito sa ating mga floor. Okay na ba? Lahat ba nabigyan? Lahat ba nalagyan ng load? View. Set. Yan view. Okay, lahat nilagyan. Okay, except dito na hindi ko nalagyan. Hindi ko siguro ito na-select. Okay. Ito pa wala. Hindi ko nalagyan. Sorry. Okay, assign. Frame load. Frame load, shell load. Uniform. Dapat live yun. Live load. Select ko na lang ulit lahat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na ba? Assign. Frame load. Shell load. Uniform. Okay, tapos live 1.9. Replace dapat ha. Replace to existing node. Okay. Apply. Okay, yun. Na-replace siya ha. Hindi siya na doble. I-replace natin. Okay. So yun, may 1.9 na lahat. Lahat na may 1.9 live load. Okay, so I think okay na ito. Try natin run analysis. Ay, bago pala tayo mag-run analysis. Wait muna. Kailangan pa pala natin maglagay ng design script. Wait muna. Hindi po na tayo At saka dito pala may nakaligtaan tayong gagawin dito.
dito, dapat wala na itong hollow block dito. Wala itong hollow block dito. Kasi gagawin kong daanan ito dito. Dito daanan. Parang pathway siya dito. At dito hanggang dito. At saka dito hanggang dito. Gagawin ko itong pathway siya. Sana. Okay, subukan natin. Ito. Paano kaya ma-remove yung load, no? Siguro sa assign. Dito siguro. Sa frame load. Distributed. Tapos, delete existing loads. Okay. Apply. Uy, ganda ng saan pala. Apply. Okay, so wala na. Na-remove na natin yung load dito. So, ibig sabihin yan, itong dito, ito dito, open area yan siya, parang lakaran lang ng mga tao. Mas maganda pa pag open area. Hindi dapat ito open area kasi baka may tatalon. Lagyan na lang natin ng wall din dito. Dito, lagyan natin ng wall dito. Dito, lagyan natin Ito, lagyan natin yan pala ng wall dyan. Dapat. Tapos ito lang ang wala. Itong may mga babag-babag dyan. Okay. So, assign natin ulit. Assign. Frame load. Distributed. Then, replace existing load. Tapos, 10.6 yan 10.6. So, per dead. Okay na yan. Okay, apply. So, kita nyo. Okay, so meron dito. Meron na tayong mga load dito. Ang wala na lang, ito dito. Ito dito. Ito. Then, dito rin. Dapat. Sana, ito no. Ito. Ang tanggalin din natin, itong dito na part. Ito. Tapos, dito. Wala yan kasi dadaanan niya ng mga tao. Sana naman dadaan ng ating mga tao kung may load yan siya dyan o may CHB yan siya dyan. Okay. Ito pa. Tanggalin natin to at ito. Ito yan lang. Kailangan natin tanggalin. So, bakit i-frame ang select? Ito lang. Ito. Tanggalin natin yan assign frame loads distributed tapos delete existing load. Apply na. So, okay na. Kita nyo? Hindi pa na-remove ito isa. Remove natin dito. Ito at saka ito. Assign frame loads literature distributed delete existing node para mawala. Okay, simple manipulation lang ito ang ginawa natin. Okay na ba? Dito wala na ba? Okay, wala na yan dyan. Ibig sabihin wala nang magbabag sa ating mga plano. Kung papasok tayo dito, papasok ang tao dito, pag dito may room din, isang room. Then ito, dito may isang room. Then yun siya. Okay na. I think okay na yung design natin. Okay na. Design natin. So, display lang muna. Mag-display muna tayo. Tingnan muna natin yung yung frame load. Tingnan natin Itong yung sa live load. Tingnan natin yung mga niya. Bakit wala? Load pattern. Ayun. Dead load pala yung nalagay ko doon kanina. Kaya pala. Ulitan natin Wait. Mali pala ako kanina kasi dead load ang nilagay ko dito. Tingnan nyo good. Dito sa display. Load assign. Dito sa shell. Sa shell yun. Ano natin kung mayroon? Live. Uniform load values. Live code ba yun? Apply. Wala talaga.
Live load pala yun. Bagay ko. Ayun, meron. Okay, meron pala. Ano ba? Zero talaga, wala. Yun o, zero pag kuan. Wait. Display. Load assign. Shell. Okay, meron ba? Ay, meron pala. 1.9 ito. Meron. Live. The dead. Wala sa dead. Mali pala tayo. Kasi nalagyan natin yung live load at dead load yan. May 1.9 din. So, delete lang natin yan. Ganito. Select lang natin yan. Kasi dapat wala sa dead load eh. Okay. Select natin yan. Dapat walang assign frame loads distributed. Paglaruan lang natin itong sa ito. Tabs. Play load pala yan. Frame load. Okay. Itong ito dead. Yung dead, delete na natin. Apply. Okay. Okay, so wala na tayong dead load. Kaya natin check natin dito. Display. Load assigns dito sa frame. Shell. Kaya natin dead load. Apply. So wala na. So tingnan natin sa live load. Apply. Okay, mayroon lahat 1.9. Okay, so yan. Okay na. I think ready for analysis na tayo. Bago yan. So ngayon, mag-define tayo ng mass source. Dito sa define then mass source. So gusto ko, ang gagamitin lang natin yung self-weight lang niya at additional mass, element mass. So self-weight ang gagamitin. Okay na ito. Then, ang next, lalagyan natin ng P delta. So, lalagyan natin siya ng P delta options. Ngayon, define P delta options. So, ang P delta, i-edit natin ito kasi may mali. EQ static, wala na ito. Kasi, alternative based on loads kasi. Then, live loads, 0.5. And then, ang nakalimut, live load, delete muna natin ito, delete, and then live load 0.5 add, and then super dead. Ito pala galing ito dito na equation na may P delta effect. Nandito siya sa may video, nandito siya sa NECP code, nandito. So, equation na siya. Ito. Galing siya dito. Equation. So, 0.5 L. And since dead load din yung super dead, so, ang gagamitin natin dito sa super dead is 1.2. So, add. Okay. So, thank you. Yun na ang nakalagay sa effective with conservative sa NECP. About sa P delta options. So, siguro okay na yan. Design strip para ma-design natin yung slab. Tower F1, okay na yan. Story 6. All story dapat ito. Pero story 6 lang kasi pare-parehas na naman. Bigyan natin story 5 para include middle strips, pwede rin. Pwede rin. Middle strips din. G1, grid system, G1. Along the X, A, and photo. Apply. Apply na. Oops. Ano natin kung mayroon na. Ano ba? Bakit wala pa? Apply. Ay, nasa story 5 kasi. Okay, dito.
Set plan view. Set plan view story 5 lang. Tingnan natin na kung meron. Okay, yun. Nalagay siya. Then, along the Y, B. Fly. Okay na. Okay na ang ating floor strip. Okay, sana gagana. Loading pa. Okay. Okay na ba? Parang okay na tayo ah. So, after that, okay, run analysis. Ready to go na ito. Run tayo ng analysis para ma-check natin yung ano natin. Tawag natin e-tabs, tutorial, final. Final na ito. Okay, save. Tatakbo yan. Magra-run analysis yan. So, while naghihintay, ulitin ko lang yung, isa-summary ko lang yung ginawa natin bago tayo mag-design. Una, ginawa natin ang assign tayo ng mga properties ng ating column, properties ng ating beam. Then, lalagyan natin ng ano, yung ating building, lalagyan natin ng kung anong forma niya. Ano naka-specify sa forma niya, yun ang gagawin natin. Tapos, habang ano, pag nalagay mo na lahat ng mga beam, ang forma niya, nalagyan mo na, gawan mo ng ano, pag nalagyan mo na, assign ka na ng mga load. So, una, yung mag-assign ka ng load patterns, yung dead load, live load, earthquake, so yun, marami yun. Tapos, pagkatapos nyan, yung mga kuan, siyempre, yung mga load natin, dapat nakabase talaga yan sa NECP. Hindi tayo pwedeng mag-himo-himo lang. So, dapat nakabase sa NECP ang ating code. Code natin dapat nakabase yan sa National Structural Code of the Philippines. So, hindi pa natapos ang ating creating analysis model pa, elements, ano pa? Okay, creating loads, creating analysis model sa loads. So, maganda ito mamaya pag matapos natin. Ilang minutes na ba itong recording ko? Okay, at 25 minutes. Kataas ng video pala. Okay na ito. Ready? Ready na daw. Ready na ba? Okay, katagal niya mag-analyze. So yun, natapos na ang analysis natin. So kung titingnan natin ito, in a 3D toggle view, makita natin yung reaction. Tingnan ha. Ayun. Ang nakalagay dito, show deflection. Tingnan natin ang deflection sa dead load niya. Automatic. Apply. Okay, tingnan natin ha. Ayun.
Load case combination. Ay, ito. Ano ito? Yung reaction pala yung ano. Span drilling forces. Forces pala yun ang na-click ko. Yung display of assign muna natin. Yung display of assign. Okay. So, tingnan natin yung show deform shape. Tingnan natin yung deform shape niya. Kung titingnan natin sa dead load or sa dead load, super dead. Tingnan natin super dead. Apply. Tingnan nyo, yun. Ito, kita nyo? Okay, pag sa live load, tingnan natin, apply. O, yun. Sa dead, siguro mas maliit ang ano nito, sa dead. O, yun. Then, sa super, sa equistatic, along the X, apply. Tingnan nyo, o, yun. Kita nyo? Then, sa along the Y, tingnan natin. Yun. Okay, nagpa-doon sa pupunta. Oh, ganda. Lalo na pag may animation ito, maganda ito masyado, guys. Kaso maglag lang masyado kung may animation. Okay na. Okay na tayo. So, ngayon, design na tayo ng ano. Design na tayo ng shear wall, ng slab. Okay. Dito, start design. Sa design check na tayo dito sa wait design group pattern. Okay, wait muna. Dito start design check, view revise preference. Tingnan natin yung preference natin dito sa steel, anong ginagamit natin sa column at sa beam. Ano natin? Saan yun? Wala. Okay, ito. Shear. Okay, nakalagay na natin yan ang preference dyan. Dito sa design for capacity. Yes. Select design category. 012. Tension. Okay, step by step. All items. Okay na yan. So, okay, start design check. Design natin yung beam at column. Click mo lang yan, start design check. So, start na yan. Kita nyo. Okay, wait lang. Wait for a few minutes kasi patient is a virtue. Kita nyo, nag-design na siya. Start na siya ng kanyang pagde-design ng ating mga members. Sige, design ka lang ng design. Okay. Okay, yun. Natapos ang ating design. Okay, makita natin dito. Ito na mga result niya. Ilang beam ang ilang reinforcement ang kailangan. Dito yan natin dito. Bakit hindi makita dito ang result? Ito, makita yan. Ito ba? Okay, so ito. Yan, ang mga kailangan natin na reinforcement. Area of reinforcement ba ito? Ganyan. Parang area yan. Tingnan natin details. Tingnan natin yung result niya. Okay, ito. Section ID. Material properties, section properties, design code parameters. Ito, design moment in kilonewton. Top to axis moment rebar. Ito, mm squared pala. Okay. Moment rebar in mm squared dito sa kabila. 215. So, yun. Ano pala yun? Kung ilan ang ibig sabihin pala nun is yung nakasulat, yun ang kanyang diameter ng millimeter ng steel, kung anong millimeter ng steel ang kailangan. Okay. Then material properties, so design code parameters, nandiyan na. Rebar, kailangan in millimeter squared, 4,425. So tayo na
tayo na mag-ano niyan. Gawa niya ng drawing. So, sa ano? So, sa AutoCAD. So, kailangan ito. Kailangan ito para makapag-design tayo. Example, ang gilagay na dito, 415. So, ilan ba ang area ng ating ano? I-divide natin yan. So, yun ang kailangan na steel. Kailangan natin. Okay. Ito na. So, dito na naman tayo sa column. Tingnan natin ha. Na natin itong column. Bakit hindi maklik? Bakit ano ito? Displacement kasi ang nakalagay dito ba? Wait. Palitan natin ito set view 3D view. Okay, so ito kita na. Okay. Dito sa pinakababa na column, tingnan natin kung ano result niya. Okay, so 3D view displacement, naka-on to siya yung displacement guys. Ano ba ito? Select yung column. Fix muna natin yan. Okay, ito na. Wala na. Display joint to design. Display plane. Ito. Display support spacing reaction. Display frame span drilling forces. Display shell force. Wait ha. Reset all, verify all members pass. Verify muna natin kung pass ba. All concrete beam pass the design check. Okay, so ibig sabihin pumasa sa design ang lahat ng ano natin, ng beams at columns. Ano ba ito? Ba't di makita? Longitudinal reinforcing. Wait lang ha. Show deform shape para titagil. Display joint design. Wait. Okay. So mamaya na yan. Tingnan natin yan mamaya. Delete. Design results. Change design section. Reset design. Interactive design. Start design check. Okay, so at least may result na tayo dito sa ating mga na-design na natin ang ating mga members. Okay. Next, design natin ang shear wall muna. Composite dito, shear wall. View revise. Okay, define general pier. Start design check. Okay, design natin yung shear wall natin. Yun. Sa isa niya hindi na-design lahat. Okay. So, I think tapos na. Okay, yun. Kita natin yung ilan ang ano niya. Ilan ang ano niya. Ito. Yun. Moment factor, design code parameters, material properties, centroid, length mm, thickness, nandito na. Then pier location length and thickness, structural design, required reinforcement ratio 0.0025, current reinforcement ratio 0.018, structural combo. So yun. Tapos yung design natin. Okay, so slab. Next, design na naman natin yung slab section natin. Slab ha? Slab.
Send tayo ng slab. Okay. Ano yung slab? Concrete. Ito. Slab. Concrete slab design. Start design. Okay, story 5 ang ating i-design. Design na yan. Okay. Natapos yung design. Diba? Mandali na. Hindi ko pala sa... Okay, yun. Natapos yung design ng ating mga slab. Okay, yun. Ayan, kita nyo? Ito. Ito. Tingnan natin ito. Ilang reinforcement ang kailangan. Ito. Top 23 diameters. Ito, design strip. Span 1, span 2, span 3. Ito, L moment. Then okay, yun. 0, 0. Makita, dito lang, maklik nyo lang ito. Makita na natin yung reinforcement rebars na kailangan. Dito rin. Top 16.34, bottom 67.79. Ito. Yung dito. Kita natin yan. Okay. Saan to ba? Kailangan natin. Ano ba kailangan natin? Parang nakuha na natin lahat ng ating kailangan dito. I think tapos na tayo sa design natin. So, display shell load assign. Okay. Yan na yan. Tapos na tayo. Ito ko lang mag-discover. Ito na. Tapos na ang ating design. Thank you for watching. God bless.